Meron ho tayo makakausap. Alamin na rin ho natin, pati ho ang supply po ng kuryente, mga kapuso. Buena Manong Si, Balita. yung bagong talagang energy tama-tama, pinapalad tayo. ERC Chair, kapalit po nung nagbitiw na chairman ng Energy Regulatory Commission, Attorney Francis Juan. Matagal na rin po ito sa larangan po ng kuryente o power. Makakausap po natin sa pagkakataon pong ito. Attorney Juan, magandang umaga po sa inyo. Chairman. Magandang umaga po ka Orly at sa lahat ng mga nakikinig. Maraming salamat sa pagpapa-unlock sa maagang panahon nito, Chairman. Una muna siguro, kumustahin namin? May mga report ba sa inyo na mga kinakailangang ayusin at naapektuhan po ng bagyong Krising ng mga power lines po, Chairman? Sa ngayon kasi ay hindi pa ako nakapagsisimula sa aking panunungkulan dahil effective bukas pa. August 8 pa actually. August pa. Oo, sorry. yun ang pagkakatalaga sa atin. Oo. Anyway, siguro naman may mga namomonitor na ho kayo at ang concern ko ho kasi ito lalo na ho yung mga gantong mga nagtutumbahang mga billboard. Tapos hindi dapat kasi sinusunod talaga yung signal number 1 man yan o wala man signal yan, pero alam natin na malakas ang ihip ng hangin, yung mga billboard na kinakailangan itiklop yan o tanggalin ho muna pansamantala. Nangyari tulad sa Katipunan, natumba, naapektuhan pa yata yung mga linya ng kuryente ho doon Chairman. Oo nga, nakita ko, nadaanan ko yung kahapon at nakita ko naman na agad na rumisponde at nandoon sa scene yung ating USEC ng DOE, si USEC Fentebella, para tingnan kung ano ang mga ginagawang pagkukumpuni doon. Okay. Totally, sa August pa naman pala kayo talagang official na manunukulan. Pero ngayon po siguro may mga pa-abisyo na ho sa inyo, Malacanang. Lalo-talo na ho dito sa ating perennial problem na umulan man o umaraw and tumataas ang bayarin natin sa kuryente. May nakikita ho ba kayo rito na dapat siguro tutukan as far as power price is concerned, yung ating buwan ng bayarin sa kuryente at maaaring isa yan sa binilin sa inyo ng Pangulo, Chairman? Oo, yan naman talaga ang dapat na mandato ng ERC. Proteksyonan ang interes ng consumer. At para maproteksyonan yan, una, kailangan siguruhin na mayroon tayong sapat na supply ng kuryente. Hindi lang ngayon, pati sa mga susunod na taon kasi hindi naman na overnight lang makakapagpatayo ka ng planta. So kinakailangan na titingnan kung yung mga generation capacities na papasok ay talagang makakapasok. Ibig sabihin, sila ay talagang makatatapos sa kanilang konstruksyon at sila yung mga plantang ito ay mapatatakbo. Yun naman pagdating naman doon sa singil ng mga distribution natin at transmission, dahil dito ay walang kompetisyon, kinakailangan na ang ERC talagang babantayan ang kanilang dapat lang na masingil. May mga pamantayan naman kasi yan sa batas. Kinakailangan na pabawiin mo yung investor, yung namumuhunan doon sa kanyang gastos. Yung reasonabling gastos lang. At pakitain mo yung kanyang pamumuhunan ng reasonable din na rate of return. Okay. Bagamat alam natin na tayo, binabanggit nyo nga, tayo na sa deregulated industry, hindi natin saklaw kung ano magiging presyuhan. May libreng kalakaran ang ating mga power producer, pati na rin po ang ating mga distributor. Pero nitong nakalipas na mga taon, talagang mukhang hindi yata nakabuti ito, nakaigi ito. Itong ganitong sitwasyon meron tayo. Meron ba kayong nakikitang at least kung hindi man sasaklamin itong batas ukol sa EPIRA, kahit pa paano mapanatili namang abot kaya at makatwiran lang ang sinisingil sa atin na bayarin sa kuryente, Attorney? Makikita naman natin na yung benepisyo ng pagdideregulate at pagbubukas ng sektor ng generation at supply ay nakatutulong upang mapababa yung presyo ng kuryente. Nakikita natin yan. Nabanggit nga ng chairman ng ERC na nitong mga unang buwan ng taon na ito ay ang trend pababa pagdating sa presyo sa generation. Ibig sabihin kasi may mga karagdagang capacities na pumapasok at nag-online kaya hindi natin nararamdaman yung paghigpit ng supply. Kasi nung mga nakalipas na taon, tuwing summer or kaya may mga plantang nagkakaaberya, talagang nagtataasan ang presyo. Ganon din doon pagdating sa retail supply. Meron na tayong mga programa ng gobyerno na kung saan
kung ikaw ay ordinaryong consumer or end user, pwede ka nang makapamili together with other consumers, mag-aggregate kayo at humanap kayo ng supplier nyo na sarili, hindi lang yung distribution utility na yun ang nagsusupply sa inyo. Mm. Pero bakit parang yung iba lalo na dun sa usapin ng ano nung kung saan tayo nagkakaroon ng kalakalan sa pagkuha ng ng kuryente, parang hindi yata sila kontento roon. May dapat bang ayusin doon? Doon sa wholesale electricity, electricity spot market. Marami din tayong titingnan dyan bukod doon sa kanilang mismong tinatawag na price determination methodology, kung paano natutukoy kung ano ang dapat na magiging presyuhan dyan, ay nasa poder din naman ng ERCI yung pag-aproba ng kanilang price determination methodology. So titingnan natin kung yung sistemang ginagamit o yung software na ginagamit ng merkado ay akma nga at naka-align kung ano yung sinasabi sa price determination methodology. Mukhang napaka-exciting nito pagdating ng August sa pag-upo nyo, Attorney Juan. Unang-unang titingnan ninyo kung ano bang batayan ng presyuhan sa wholesale electricity spot market. How about dun sa presyo na sinusunod naman o pinaiiral ng mga distributor? Paano kaya ito? Lalo na yung pag nakikita nyo sa billing, meron ka ng babayaran sa Metro, meron ka pang monthly rental sa Metro, meron ka pang kung anong deposito sa Metro, tapos meron ka pang babayaran na hindi ko nga alam kung napupunta talaga yun sa electrification ng mga barangay. Hindi, pagdating naman doon sa singil ng distribution, dahil regulated yan, tinakda din na ang bawat component ng singil ng distribution utility sa atin dapat nakahimay. Kaya makikita mo dyan, merong distribution, merong supply, yung nga po, naka-identify. Kaya nga doon natin makikita minsan parang doble-doble yung feeling kong binabayaran ko. Hindi naman, kasi merong tinutugunan. Ang bawat singil na yan, kung halimbawa ito ay para sa distribution, ito ay yung para sa ginastos ng distribution utility sa pagpapatayo ng mga linya niya, yung sa mga iba pang associated na equipment, mga transformer, etc. So, yun ang para sa distribution. Yung pag may metro naman, nandiyan din yung hiwalay kasi yun na business function ng isang utility. So, nakahiwalay lang. Pero lahat ito ay parte doon sa ginagawang serbisyo o binibigay na serbisyo ng isang distribution utility. Ayun, sa bagay, ito is saklaw kasi ito ng EPIRA. So talagang... Oo. Dati pa naman yan. Even before EPIRA nga, yan na rin ang sinisingil sa atin. Kaya lang, under EPIRA kasi, sinabi na hindi, i-unbundle para ma-reflect. Oo, may transparency pagdating dyan sa singil na yan. Okay. Sa madaling salita, kung hindi ito tatalakay ng Kongreso para malaman kung dapat isingil, talagang kinakailangan natin bayaran ito. Pero at least, baka naman meron nakikita kayo dito na parang sobra yata at mataas yata at ito hindi na justified itong taas na sinisingil na ito. Yun siguro dapat natin tingnan siguro kayo, attorney, ano? Tama kayo, Ka-Orly, kasi medyo ilang taon na rin ang lumipas mula noong huling na itakda ng ERC ang singil ng ating mga private distribution utilities sa pamamagitan noong metodolohyang tinatawag na performance-based rate setting. So, ang gagawin natin, uunahin natin na mapausad ulit itong mga kasong ito para magkaroon talaga ng mga desisyong pinal na tumutukoy kung ano talaga ang dapat isingil ng ating mga distribution utilities. Okay, nako, Attorney Francis Juan, kami papasalamat sa inyong oras na pinagkaloob. Maganda itong ating na pag-uusapan itong mga bagay na ito dahil pagdating ng Agosto, malamang maraming ini-expect sa atin ng ating mga kababayan sa inyong pag-upo bilang bagong chairperson ng Energy Regulatory Commission. Attorney Juan. Opo. At gagawin natin ang ating abot makakaya para magampanan ng ERC ang dapat niyang gawin para sa ating mga konsumidores. Okay. Maraming salamat, sir. At sa ulitin po, ingat po kayo ngayong maulan na linggong ito, attorney. Thank you po sa inyo. Salamat po, Chairman. Opo. Salamat po, Ka-Orly, at sa mga nakikinig. Ang incoming chairperson ng Energy Regulatory Commission, Attorney Francis Juan, ang inyo po napakinggan. 8 minuto makalik. Hilingan, walang pinoprotektahan.